Welcome po kayo sa aking vlog mga kaidol, at tayo'y mag-aayos ng upuan mga kaidol at lalagyan natin ng paa. At tayo magpuputol mga kaidol ng paa niya mga kaidol, katulad nito. Ayan yung isa, kinabit ko na. Ayan, sukatin natin mga kaidol dapat para parehas lang ang sukat ng paa. Ayan, ganyan lang ang tama mga kaidol na pagsukat ng paa ng upuan. Ayan mga kaidol. Ayan, tayo magpuputol na rin yan habang sinusukat natin mga kaidol ang tubo. 3/4 mga kaidol yung tubo niyan, isang 1/2. Ayan, at puputulin na rin natin mga ka-idol. Ayan, ayan mga ka-idol, nandyan na yung ating grinder. Ayan, at puputulin na natin yung tubo. Kailangan pag tayo mag-grinder mga ka-idol, tayo may salamin para hindi tayo matalsikan sa mata. Ayan. Ayan, pinaputol ko na po mga ka-idol yung tubo. Mag-grinder na po. Ayan, naputol na natin mga ka-idol yung tubo. Ang haba po niyan ay nasa 45 cm. Ayan mga ka-idol, at naputol na rin natin mga ka-idol yung pansuot natin na tubo. Yung pagdugtong maliit lang po yan mga ka-idol. Ayan, kailangan lagyan natin ng tubo dyan mga ka-idol para ipasok natin yung isang tubo dyan para siya magka-dugtong. Ayan, at kapuputin natin yung mga ka-idol. Lalagyan natin ng pinakang putol yan mga ka-idol para nakabaluktot siya. Naka-curl yan. Ayan, puputin lang natin mga ka-idol hanggang yung palapandaan natin ay pumasok, hanggang saan yung pumasok mga ka-idol, mga tubo. Ayan, kailangan mahaba po yung pumasok na tubo. Pag magkiralaan ng mga 5 cm para pakitan ng welding ng magkadugtong po yung isang tubo. Ayan, tuloy na natin mga ka-idol. Ayan, medyo rasahin natin yung pinakang pagiliran para pag pinasok yung isang tubo pasok agad. Ayan po yung isang tubo mga ka-idol. Ayan, yan na po yung parang pinakang dugtungan. Ayan na po yung hinangin. Ayan, yan po. Kailangan din po yan doon sa upuan ay pantay. Kailangan pantay po para yung pinakang dugtungan at pantay po dyan. Bago lagyan po natin ng tanda yung, at yan po agitlian yung lalagyan po ng bikat para po yan ay mabaluktot, mabend. Ayan, kasi hindi po pwede na diretso yung tubo natin, kailangan may kaunting baluktot. Ayan mga ka-idol, ayan, kailangan salamin tayo para hindi tayo matalsikan sa mata ng tumatalsik ng maliit ng mga bakal.
sa pinag-grinderan. Ayan, at pinaputol na natin po mga ka-idol. Ayan po. Ayan, kailangan po yan ay baluktutin para maluktot po yung tubo. Kaya po yan ang may gatla. Ayan. Tapak-tapakan lang po natin mga ka-idol para ayan o. Ayan po, ayan, lumaluktot na po. Kailangan unti-unti laan din po ang grinder ninyo doon sa pinakambisat para hindi mabalok maigi ang tubo. Grinder rin po ulit natin mga ka-idol. Kulang pa po. Ayan. Ayan. Idukanin po natin mga ka-idol. Ayan. Ayan. Medyo baluktot na po mga ka-idol. Ayan. Oh, saktong-sakto. Saktong-sakto na ang pasok ng tubo. Ayan. Saka ayan po ating iispatan natin mga ka-idol yan. Kailangan pantay na pantay po din sa pinakang tugtungan saka po yung inaupuan para hindi po kabila ay mataas, kabila ay mababa. Kailangan pantay po dyan sa mga pinakang tugtungan. Ayusin lang po natin mga ka-idol. Kailangan pantay po yan. Kaya kung may mga upuan po kayo ng mga bakal sa inyong bahay mga ka-idol, ganyan lang po ang pagdugtong. Kung ano po yung itsura ng paa, ganun din po ang bilhin ng bakal. Ayan. Kung tubo o kaya ay tuburan na maliit, ayan, natayin namin na natin yan mga ka-idol. Kailangan pantay, kaya pinapantay ko maigi yung upuan para hindi po kabilaan. Baka pag upo mababa. Ayan, iispatan na natin mga ka-idol. Ayan, ayaw pang dumikit. Ayun. Ayan, kailangan po iispatan natin yun para sigurado nakapantay yung pinagdugtungan ng tubo doon sa upuan. Ayan po. Kasi sayang po pagkatapon natin yung mga upuan na ganyan at pwede pa naman pong gawin sa itapon kaya bibili ng bago. Mas maganda po yung ganyan na i-share yung kung paano palit ng paa ng upuan ng bangko. Ayan, siyempre matibay na po yan at bakal na po yung nilagay natin na tubo. Yung hatiyan po niyan malambot ang tubo po kailangan din pong pagka-spot ipupunwil po yung mga dugtungan para hindi po siya mabali. Ayan, kailangan hinang yan mga ka-idol para hindi man tumaas. Ayan, paikot din yan mga ka-idol kailangan mo rin paikot yan saka yung may pinakambikat.
pasensya na kayo mga ka-idol at gumagalaw po ng ating cellphone. Dapat tayong holder eh. Ayan. Ayan mga ka-idol oh. Inispatan ko lang yan mga ka-idol. Kaya inangan ko na yan paikot para sigurado na siya. Iba na yung mga ka-idol lang, kulang na lang yung mga ka-idol yung brace sa ilalim. Kailangan maganda din yung brace. Napakatibay na ng paa niyan at makapal na po yung tubo na nilagay ko dyan. Din po kayong masin sa inyo, pwede na rin po kayo ang magawa at sayang naman po kung atapon ninyo yung upuan at pwede pa naman gamitin. Ayan. Ayan. Ayan, naparehas ako yun. Dalawang pa po yung pinalitan ko na ng bangko na yan. Yan, kailangan yung buka niya yan po sa taas niyan 36 cm, dito po naman sa baba 50 cm yung pinakambuka, para pag yung pinatong po sa isang bangko hindi po siya sikip. Yun po yung sukat niya. Shoutout po pala nga sa mga welder dyan mga ka-idol. At ingat-ingat lang po tayo sa ating trabaho. At pinunod ko na po yung mga ka-idol. Para hindi na po siya kumalaw. Tingnan ko na rin po yung kabila mga ka-idol. Ayan na po ulit na. Ayan, nakatayo na mga ka-idol yan. Matibay na yan. Ayan mga ka-idol. Ayan mga ka-idol. Tingnan mo pa yan mga ka-idol. Kailangan siguraduhin natin yung dugtungan mga ka-idol para hindi siya matanggal. Ayan. Ayan mga ka-idol. Siguraduhin natin yung unang natin mga ka-idol para hindi siya mabari ulit. Titignan natin mga ka-idol kasi may flux yan. Para matanggal yung flux. Ayan, bukas-bukas ay makita natin mga ka-idol.
tuloy natin yung ating phosphate. Kaya inispatan ko dito mga ka-idol. So natanggal na yung flaxseed. Ayan mga ka-idol, ito na po palang yung natapos mga ka-idol yung blaze na. Ayan, nalagyan na natin ng brace. Ayan po na rin natin mga ka-idol yung dalawang paa niya. Pinturan na lang utulan yung mga ka-idol para bumalik ulit sa dati. Ayan, napakatibay na yung mga ka-idol.